Pero papakitang video sa inyo Nako, nagulat ho itong si Magalong sa ating Pangulo. Busy talaga yung kanyang PMS And so good morning po sa inyo mga kapatid. Saglitan lang natin ito, si Mayor Magalong at si PBBM. Sabi nga rito, Baguio City Mayor Magalong nagulat at humanga kay PBBM. Yan, may knowledge at sariling strategy ang Pangulo. Yan, so credit ito dito sa grupo na yun, PBBM, Yutatayan, gumawa nito. So ito yung clip. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS Nagulat nga ako na they're all over the country. Nagbabalidate sila. Tapos talagang... So PMS, ano yun? Presidential Management Staff, right? Ito si attorney, Diba? Going back. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS Nagulat nga ako na they're all over the country. Nagbabalidate sila. Tapos talagang pinupunta ni Presidente para sabi nga, nakita ko na he has a good grasp Alam mo, pati yung mga technical terms, may dala-dala nga akong isang civil engineer na talagang isa siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. At nung pinakita nga niya, explain niya kay Presidente na, tingnan mo sir, ito malleable to. Unlike yung mga European technology na hindi mo basta-basta sir mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat nga ako sa kanya. Talino naman talaga yung ating Pangulo He know what he's saying, he know what he's doing. Kaya nga po kinakailangan ng Pangulo na papalibutan ito ng mga matitinong tao, di ba? Para hindi siya nadidikitan ng mga katulad ni Remulla. Again, kahit gaano katalino, hindi pa rin po may iwasan natin na hindi po siya perpekto. Diba? Kaya nga dapat ang nakapaligid sa kanya, yung mga maayos, kung pwede nga lang, laging kasama niya yung asawa niya. Diba? O kung sino man na talagang ang task lang sa kanyang tungkulin, gwardyahan ng presidente na hindi madikitan ng iba dyan na pwedeng tawag dito, pwedeng bumulong, di ba? Para hayaan ng Pangulo natin na makapagtrabaho, makapag-isip ng malaya, maliban na lamang yung kanyang mga talagang closed-in advisors, tawagin niya para magbigay ng kanilang mga opinion. So rito, maliwanag ang isang bagay na na-reveal, merong grupong dala sa PBBM na talagang nag-i-evaluate ng mga proyekto na to. Dapat po kasi yan, ginawa noon pa. Di ba dapat pinangunahan niya? Nakakahiya kay Bunuan. Dapat siya yung gumawa niya noon pa, na meron siyang grupo na mga eksperto na siyang nagsisiyasat ng mga proyekto. Nakakahiya after 3 years na pinasweldo ng taong bayan. Tapos ang Pangulo na ang umaakto sa trabaho ng DPWH. And again, nililinaw ko sa inyo, I'm not accusing Bunuan of any corruption. Ang sinasabi ko po rito, kapabayaan sa trabaho. And then, etong si Magalong na ubod ng daldal, di ba? He was able to redeem himself. Yung kay Richard Gomez, di ba? Yung kay Richard Gomez, daldal, bakit daw sila mga congressman parang pinagbibintang ang korap o ano nangyari? Di ba nakipagkamay din siya kay Magalong? Bakit? Kasi nga na-reveal na rin naman ng katotohanan yung sa Leyte, Matag-Ob ba yung lugar na yun? Matag-Ob Leyte? Alam niyo ho ba yun? Nakapagtataka pa ito. Bakit wala yun sa sumbong mo sa Pangulo? I-search nyo yung lugar na yun, Matag-Ob Leyte, yung flood control na yun. Hindi ako nagkakamali, wala yun doon. Ay nako. So talagang siguro meron na talaga siyang knowledge and I believe meron siyang strategy. Hindi ko lang alam kung paano ang binanggit. Totoo lang medyo yun ang ugali ng isang Machiavellian Malalaman mo yung kanyang na meron siyang plano pero hindi mo mapipredict yung kanyang gustong gawin. So you will be caught surprised and apparently yun nangyari kay Torre. Yun yung isang masama dun sa mga Machiavellian sa mga ganyan na mga klase ng behavior. Diba? Kaya kinakailangan talaga ng isang gabay ng Pangulo. Yung pwedeng makuha ng second opinion. Yung ganon. Niya sa akin dapat bago matapos itong administrasyon ko, something needs to happen. Sabi niya, hindi ko basta-basta bibitawan ito. So I believe
he's really he was really determined to create a legacy talaga. Saka, eto pa ha, tingin ko na ibigay na ni Magalong kay PBBM yung mga pangalan. Di ba sabi niya meron siyang ebidensyang hawak? At yun na nga po, para iwas cyber libel, ibinigay niya na nga dyan sa Pangulo. Ngayon, kung sino yung mga mailabas ng Pangulo ng mga pangalan dyan, wala silang K para magdemanda. But the only thing they could do is to defend themselves. Yun. Nakakatuwa ho na mismo nanggaling na kay Magalong na alam niyo naman, gamit na gamit ito ng mga DDS. Di ba? Matagal na rin naman siyang sumisigaw laban dyan sa corruption. Hindi ko lang din talaga maintindihan kung bakit ayaw natin siyang pakinggan noon. Diba? Pero ngayon, mismo, ang maraming ginulat na vloggers nang makita po si PBBM kasama si Magalong dyan sa inspection. Aba, biglang naging pro-Magalong. Dati, samot-saring pagpuna na kay Magalong, corrupt din, mga ganun-ganun. Ayusin mo yung lugar mo, biglang naging pro Richard Gomez. Di ba? Ay nako. Pero ako talaga, okay sa akin si Magalong. Sabi ko nga, dapat pakinggan ito, itong mga nagsasalita, dahil hindi biro ang itinatayang buhay nila sa mga kanilang mga revelation. Di ba? Rather than dun sa mga ass-kissers na madalas, ito yung may tinatago. O di biglang, Richard Gomez, napahiya. So siguro magiging Marcos legacy itong anti-corruption campaign, and it's aligned with our advocacy. Totoo yan. Kaya yung sinasabi ni Kiko, dapat panindigan na rin po ni PBBM yung kanyang sinabi ng SONA na habang lumilipas po kasi yung panahon. And latest na balita nga, di ba, ipinagbawal ni PBBM yung personal travel ng mga taga DPWH. Wag lang po taga DPWH. Kung magkaroon na sana kaagad tayo ng fact-finding commission na kasama po dyan, joint investigation with COA and Ombudsman para ho mabilis ang kaso. Kapag meron silang na-figure out na may probable cause and then sampanan ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Diba? And then Sandigan Bayan para mabilis mag-issue na ng request para hindi na po hindi na makatakas, hindi na makapag-abroad, di ba? Mag-flight risk yung mga yan eh. So, ganun dapat. So, kaya lang sana lang nandun si nandun si Torre para may aaresto. Well, let's say, tignan natin si Nartates. Kung anong gagawin ng Nartates. Kaya sabi niya, kasi nga yung Matag-of Leyte na dikes ay matagal na yun. Yun. Diba? Pero funded pala ni Richard Gomez. So yun kaya pala wala doon. Tataka ko bakit wala eh. Di ba dating congressman si Richard Gomez? Hindi. Sino ba congressman nun? Basta ang balita ron, si Richard Gomez yung nakapondo roon. Oh. Alam mo, okay. So ito yung nakakatuwa eh. Nung mapanood ko to, tuwan-tuwa ako eh. Na hindi ko inaasahan masasabi ng ganyan ni Magalong na magugulat siya sa Pangulo kasi nga, alam ni PBBM, no? Kaya ngayon, lalo na, mas maging kabahan. No, kabahan yung iba pang mga lugar na mapupuntahan ni PBBM. Now, if they're trying, especially to those politicians, if they're going to try to explain themselves, no, justify themselves yung corruption nila sa harap ng Pangulo, patay kayo ngayon. Kasi alam ng Pangulo kung ano yung kanyang tinitignan, alam ng Pangulo kung ano yung dapat niyang makita. 'Di ba? Yari kayo ngayon. Yeah, dapat meron na pong magkaroon ng whole departure order. And the only way to have that ay kailangan po kasi may court order yan eh. Kasi nasa constitution yan. Na hindi pwedeng basta pigil-pigilan. Alright?